Honda. Statue of Barley, Statue of Eagle. Saan yun? Tao ba? Wala naman tao dito. Ay! Kwento ko nga pala sa inyo kung ba't di ako natuloy kagabi. Kung ba't ako doon nagstay sa kanila. Wow! Ay, suspension ko. Oh, ito na yung ano, yung bundok na parang 3D oh. Oh. Kala mo 3D yung bundok. Kulit. Pero ang ganda. Bakit sa nagalalo na dun oh. Yung parang papasok ka dun sa pagitan ng bundok. Oh, Daddy! Hoy, iba yun nasa isip mo ah. Yamete kudasai! Pagitan ng bundok. Papasok ka yan oh. O diba? Stig oh. So, alas 4 ng hapon. Ayun, kaya pala alam na. So, ang tumatagas brake fluid kutsa. So, starting right now, wala tayong preno sa likod. Hira ko na lang gamitin yung preno sa likod eh. Itong ride na nga lang, tapos nawalan pa ako ng preno. So, wala tayong preno ngayon, kundi yung harap lang. So baka meron pong mag-comment dyan na bakit hindi ko na lang ipagawa agad yung rear brake ko. Nasa ibabaw po ako ng bundok, pababa pa lang po ako. Wala pong mga shop na nadadaanan dito. Madalas mo po makikita rito mga aso napakalat-kalat sa kalye. Ilan po, at saka yan kagandahan ng mga bundok, mga puno sa bundok, magagandang tanawin. Ito tayo dito. Ito yung pananim sa rice terraces. Ayan, yung mismong palay nila. Abot kamay ko na yung pangarap mo. Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Huwag ka na magpatumpik-tumpik, mag-ride ka na. Diba? Ganda ng view, diba? Ayun yung bundok oh, yung dalawang bundok. Parang galing ako dun kanina sa gitna nun, sa pagitan ng dalawang bundok eh. So mga dre, malamig na, malamig. Kailangan magmadali, alam nyo kung bakit. Kasi nakikita nyo yun, ulap na yun. Hot yan, may talang ulan yan. Ngayon kapag hindi ko yan inunahan, it's either mababasa ako ng ulan o sobrang giginawin ako, gaya ng nangyari sa akin kagabi. Lamig. So, dito na tayo sa Barlig. Ito yung kailang ano to? Hospital. Parang ghost town. So, kailangan ko lang mag-route. Papuntang Statue of Barlig, Statue of Eagle. Saan yun? Tao ba? Wala naman tao dito. Tignan natin. Tignan natin yung coordinates. Grabe, nakakatakot dito. Walang tao. Wala kasi maps ko, na-close ko. Tapos mayroon pang gano'n. Katakot talaga. Miss, magtatanong lang po. Wala, doon pa po ba yung papuntang Statue of Eagle? Malayo pa? Sa bandang doon ba may signal? Meron naman. Okay, thank you. Opo. So doon pa daw, gagabihin daw ako. Wala naman akong choice eh. Let's go. Grabe, parang ka talaga nasa Silent Hill oh. Walang katakot-tao. Tapos ito yung ambulansya nito, yung laman niya ano no? Mga ratin ano, something.
So currently nandito kami sa Statue of Eagle. So ito yung Statue of Eagle, ayan. Next stop namin ay Tabok na. So sila bago magtabok, sila mag-check-in na. So ako hindi ko alam kung didiretso pa ako pagpapahinga na. Sobrang lakas pa ng katawan ko. Tapos yun, we'll see. Okay, another scam night. So kailangan ko talaga yung preno bukas ng umaga, yung likod. Minsan kapag cornering kasi o kaya tama, kapag cornering ko kasi kailangan ko ng sudden brake or more power to stop the motorcycle. Lalo kapag kunyari may biglaan lubak na hindi ka agad nakikita, diba? Kailangan ko yung preno sa likod kaysa mag-engine brake ka pa. Engine brake kasi dalawang klase ay dalawang steps pa yung engine brake didiin ka ng clutch, tapos magda-downshift ka ng gear, pedal. Di katulad ng rear brake, at tapakan mo lang, isang step lang. Kaya kailangan ko bukas talaga yan. So, morning sa inyo mga dre. It's my 8:30. This is Luzon Quest na 5,000 kilometers endurance challenge. Nagising ako ng 4:30 AM. Medyo hirap ako matulog dito. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang babaw na ng tulog ko. Kasama ko yung grupo ng TNA. Thank you nga pala, lalo kay tatay, na nilibre yung food ko kagabi. So hindi lang naman ako yung nilibre niya, yung buong team nilibre niya ng food, ng dinner. But thank you tatay. At yung tinuluyan namin, nasa tatay, Natonin yung pangalan. So never heard that before and never knew that place. First time ko makapunta rito, tsaka first time ko rin marinig yung pangalan ng lugar nila. So pakita ko sa inyo yung gears ko, kung sinasuot ko ngayon sa endurance na to. Ito yung Evo helmet na gamit ko. Well, Stardust siya. Tapos ang model niya ay AR01. Yan, size ko ito XL. So ito yung mic na ginagamit ko, Pay Resin Boy. Napakasolid ang quality ng mic na to. Malinaw na malinaw yung boses mo. Ito, dito nakalagay yung mga gamit ko na damit. Yan. Sa Vili na tail bag ni Boss Arch. Yan, yan yung mga gamit ko. So shoutout sa Mrs. Minsun. Siya na guys ang gamit ko. Medyo magulo na kasi magulo talaga akong kumuha ng mga gamit. Ito, Osaki bag na binigay sa akin ng Aeropack. Ayan. Itong nitro pants na to, XL din. Ito waterproof to. So wala akong problema dito. Kaya lang nasira ko yung zipper. Itong nitro jacket na yan. Padded to. Ito lang padded to. Itong pants. Padded yan. May bulsa siya rito sa harap, dalawa. Tapos meron din siyang bulsa dito sa loob. Isa. Ito wala pa. Wala, isa lang. Yan. Padded yan. Padded itong likod. Itong elbow. Itong elbow. Yan. Padded yan. Itong shoulder. Padded yan. Ito yan. Tapos ito yung vest na Luzon Quest. Yan. V-Lane. Let's go. So, dito ulit kami sa kinain naman na last night. So, shoutout nga pala sa Team TNE. Shoutout! Yan. Sila yung kasama ko today. Yan. Thank you sa pag-accommodate sa akin. And syempre, lalo na kay tatay, free food. Thank you. So, yun. Sila ang kasama ko today sa biyahe. And then, yun. Tingnan natin kung saan kami abutin. Let's go. Papunta na kami Tabok. Medyo malapit na kami. Kayo na kasi dalawang grupo kami. Itong grupo namin, 3 kami rider kanina. Ngayon 2 na lang kami. Kasi yung isa Call of Nature, mihi siya. So kami 2 na lang yung natitira. Pinauna niya na kami. Then siguro mag-iisang oras ko na itong kasama, itong lady rider na to. Sumasabay na ako sa kanya kasi okay naman yung pacing, mabilis din naman. Sumabay na ako sa kanya. Pero bibito ako yung sarili ko. Kung ako lang mag-isa, mas mabilis ako syempre. Hindi, joke lang. Binito yung sarili no?
Kontal. Aray ko. Slide ako. Alin? Kasi tingin niya sir, matigas siguro yung ilan ka. Ba't ganun? Yung takbo niya ano, parang, Yung sa likod, sakto lang eh. Kasi nasasagad mo yung likod eh. Oh. ay nakikita mo naman yung kami. Ito na yun. Yung sa harap, ayos lang yan. Kasi, para sa akin kapag nagda-ride ka, kailangan mas matigas yung harap kaysa sa likod. Kasi sa likod, andito lahat yung kapit kapag lumiliko ka. Kapag nag-accelerate ka kahit stretch lang. Ayun, mas okay kasi kapag long ride, kapag nagagamit mo yung buong lapad ng gulong. Kaysa naman yung puro gitna lang, di ba? Lalo na pagka sa bundok, Oo naman. dapat talagang kung hindi masyadong Yun. Kapag kunyari pag rektahan, mas maganda naman matigas. Mas mabilis kasi kapag kapag matigas yung gulong compared sa malambot. So yun, pupunta kami ng Corimao ngayon. Ang ganda ng view, ang ganda ng bundok. So medyo double time talaga kami ngayon dahil mali kami na napuntahan. So yung Kalinga Arc hindi pa namin yun pipicturean dahil mali yung kanina napuntahan namin. Tapos yung Kalinga Arc naman na yun ay on the way dito. So fully part siya ng route papuntang Corimao. Kaya wala kayong magiging problema. So konting ganda ng bundok. Bilog na bilog. Malambot pa yan kasi malaki pa mga puno. So yung Lady Rider pala, pangalan pala niya, ang nickname pala niya ay Lady Rat Rat. So talagang mapapalabang ka sa kanya kapag siya yung kasama mo. Kasi mahilig siyang rumatrat since naman tayo sa rat-rata kapag small bike, laban tayo dyan, labarn tayo dyan. Yung mga gusto kong babae, mga palaban talagang rat-rat kung rat-rat diba? Kung wala lakas ang loob. Ganda talaga ng buntok. Matulis, pointed. Pointed, diba? Yung mga gusto ko yung mapapangis. Kaya nga naging misis ko si Mrs. Mingson What's up, cows? Ay, kwento ko nga pala sa inyo kung ba't di ako natuloy kagabi. Kung ba't ako doon nagstay sa kanila, sa kamarang grupong TNE. Ayan, nagstay ako doon kasi may landslide sa Abra. Ngayon, kung dadaanan ko yung kagabi tapos umuulan pa din, lintik na walang ganti kapag stranded ako doon. Siyempre maghahanap ako ng alternate route kung saan ako dadaan. Ang problema, wala namang alternate route, diba? Masabit pa ako sa sarili kong laway Walang alternate route Yun lang talaga sa landslide. Unless babalik ka, iikot ka sa Tugigaraw, doon ka dadaan. Napakalayo nun, Diyos ko. Sabi ni tatay, huwag na roon tumuloy. Sinunod ko naman yung payo nila. Grabe, sarap talaga gamitin ng motor ko. Makapit na gulong ay RC tire, Road Winner RX-02. Saan ka? Nakakita na naman ako ng dalawang bundok. Ginaganaan talaga ako pag nakakita ako ng dalawang bundok Makikita mo, walang nag-i-illegal logging, di ba? Alright. Tapos may kasama kang ganitong klaseng Lady Rider, di ba? Si Lady Rat Rat. Natatakot na ako sa kanya minsan kasi dalawang beses na siyang muntik ano to? Ito, scam na naman. Scam ride. Wow, ay suspension ko. Yan, muntik na siyang mabangga kagabi. Isa kagabi, tapos isa ngayong araw. Ayun, mahilig kasing kumain ng linya ng alanganin. Isa nagmamagaling ako.
Kahit ako no, marami yung pagkakamali. Kaya lang yung ginagawa niya, hindi ko kayang gawin. Siguro, yun yung pwede nyo maging room for improvement, for better driving. Pero all in all, solid to si Lady Rat Rat. Ang sarap niyang kapacing kapag sa motor. Pwede mo siyang sundan, o kaya kung sa tingin mo naman mas magaling ka sa kanya, para mas mapabilis palalo yung pace nyo, ayun, susundan ka naman yan.